Hi everyone! Welcome again to my channel, and today's video ay andito ulit tayo. So nakatakip pa ng frost cloth yung aking mga arrangement. So dito muna tayo guys, i-check natin to kung okay ba sila dyan sa loob. So alas 6 pa lang ng umaga. So i-check natin kung nagkaroon ba sila ng frost. Ayan. Tapos eto, tingnan ninyo tong mga sedam nito. Ang ganda ng kulay, di ba? Pink na pink. Yung mga nakatago ay green pa rin sila. Ayan. So, napaka frost hardy talaga ng sedum na to. Tapos, ito is mga sempervivum. Ayan. So, nakasarado sila ngayon. Bilog na bilog yung hitsura nila ngayon. Pero bumubuka to sila guys kapag spring na. So, ayan. Buksan natin. Tingnan natin sa loob. I-check natin kung ano na yung mga hitsura nila. Kasi yung huling bukas ko neto guys ay 2 months ago pa. So, nung binidyohan ko to, yun lang yung huling binuksan ko sila. Ayan. So, teden. Ayan. Ito yung hitsura nila sa loob. So, ang temperature nga pala namin ngayon ay minus 4 degrees sa loob ng patungan ko. Ayan. So, ganyan kalamig guys. Alas 6 ng umaga is minus 4. So, tingnan natin kung okay ba sila. So, ito nga pala si Mira. Ayan. Kumukulay na yung mother plant. Nagpipink na yung dahon ng mother plant niya. At ang dami niyang babies. Ayan. So, ang bilis lang talaga paramihin nitong si Mira. Kahit hindi mo na siya i-propagate sa dahon kasi nagkukusa na siya magkaroon ng mga baby. Ayan. Tapos, ito naman si Ghosty. Ayan yung aking Ghosty dito. Pero yung isa parang nag-ice yung dahon guys. O, tingnan ninyo. Diba ibang-iba yung kulay ng dahon niya. Ayan. Nagiging ice yung dahon. Pero okay lang yan kasi frost hardy naman si Ghosty. So, bumabalik naman siya sa dati. Pati eto, tingnan ninyo. Iba din yung kulay niya. Hindi na siya pula. So, parang nag-ice din yung dahon niya. Si Bruns. Tapos, mayroon tayo ditong si Leticia. Ayan yung ating Leticia guys. Napakarami ng baby niya. So, ang akala ko ay mamatay siya sa sobrang lamig. Pero okay naman siya. Hindi naman siya nagkaroon ng frostbite. And ito naman si Onslow. Ayan, nagpipink na yung dahon ni Onslow. So, yung Onslow ko na nakatanim sa bilog na pot guys ay pink na pink yung mga babies doon. So, next time ipakita ko. And then, ito naman si Rubitent. Medyo marami akong tinanim dito na Rubitent. At ito naman si Raindrops, ayan. So, ito yung head na kinatings ko dati. Tapos, ito yung head. Ayan, nasira yung dahon niya sa gamot. Napasobra sa gamot yung dahon, kaya nasira. Tapos, ito naman si, Runyoni ay. Ayan. Medyo lumaki na siya ng konti ngayon dito. Kaya lang yung dahon niya ay napaka-soft. Ayan. Dahil matagal ko na rin silang hindi diniligan. Ito nakalimutan ko ang pangalan niya. Parang ang pangalan niya ay si Violet Night yata. Ayan. So nag-iisang Violet Night ko na lang to siya. Hindi na ako nag-propagate sa kanya kasi lapitin siya ng mites. Tapos ito naman yung aking mga Aurora. Ayan. Nag-cuttings nga pala ako dito. Tapos tinusok ko dun sa mini greenhouse. Ayan, nagkaroon na siya ng mga baby size stem. Yung kinatings ko, pinagputulan ko dati. Ayan, nagkaroon na siya ng mga baby size stem. Ayan, tapos mayroon tayo dito si Christmas Eve. Ayan, yung aking Christmas Eve. Mayroon pa pala ako ditong tinanim na Christmas Eve at namulaklak siya ngayon, 2 bulaklak. Tapos ito naman si Peach Boy. Ayan, yung ating Peach Boy. Tapos meron at tayo dito nilagay na apos. Ayan, malaki na si apos guys. Tingnan niyo, di ba? Ang laki na niya. Tapos yung mga babies niya, ayan, malaki na rin. May 2 siyang babies. Ayan yung kanyang babies. Medyo gumanda na yung dahon niya, kumukulay na rin. Pumupula na konti. Ayan yung ating apos. Tapos meron tayo ditong isang Rubitent. Ayan. So, marami-rami akong tinusok na Rubitent dito. Tapos, meron tayo ditong Robra. Ayan. Yung sa gitnang dahon niya patayo. Pero yung sa labas na dahon niya, talagang lousy, nakabuka guys. Ayan. Lousy na lousy. Tapos, eto naman si Mira ulit. Ayan. Ayan, may mga babies na naman siya. So, ayan yung ating Mira dito. Tapos, meron tayo ditong si
California Sunset. So, ito nga pala ay tinusok ko lang na California Sunset dito. Yung stem niya tinusok ko dito. Nagkaroon siya ng isang babies. Tapos, meron ulit tayo ditong Aurora. Ayan. Ayan, napakakulay ng ating isang Leticia dito. Diba? Pulang-pula yung ating Leticia. Mas maganda siguro kung talagang maraming Leticia. Tapos, ganito kapula, diba? Ayan. Yung aking Leticia. Na-achieve ko na talaga yung ganitong kulay na Leticia. Pero yung isa na bago ko palang tinanim, ayan, nung autumn na tinanim ko, ay hindi pa rin siya ganoon kakulay. Green pa rin siya. Pero ito, ayan, oh. Matagal na kasi siya dito, guys. So, isang rosette lang to siya nung tinusok ko dito. Nag-anak-anak na lang siya. Tapos, wala na siyang fertilizer. Kaya siguro ganyan ka pula yung ano niya, kulay. Tapos ito naman ay nabili ko lang to siya ng maliit, napakaliit niya dati. Ang pangalan niya ay si Fukiri. Ayan. So napakaliit lang nito dati. Yung rosette niya, ito yung nanay sa gitna. Binili ko lang siya dati na kasing katulad ng mga babies niya. So napakaliit talaga niya nung nilagay ko siya dyan. Ngayon, tingnan ninyo, di ba? Ang laki na niya. Yan, ang ganda pa ng kulay niya. Nagpipink yung dulo ng dahon, tapos bluish yung kulay. Makapal yung kanyang farina. Tapos mayroon tayo ditong soft creamy. Ayan. Napakaganda ng kulay ni soft creamy. Nagiging dilaw na siya, tapos ang dulo ng dahon niya pink. Tapos mayroon ulit tayong mira. Ayan. Talagang cluster na siya, guys. So, ito yung mother plant. Ayan, yung mother plant. Tapos, ayan, lahat yan ay mga babies na lang niya. So, yung babies, nagkaroon din ng bagong babies. Kaya, ayan, dumami siya ng dumami. Yan yung hitsura niya, paikot. Diba? So, hindi mo na talaga kailangang mag-propagate pa sa dahon kasi ang bilis lang niyang mag-cluster. So, sa lahat yata ng Echeveria ko, ito lang siya ang napakabilis mag-cluster, napakabilis dumami. Yan. Yung aking mira. Tapos, mayroon tayo ditong si Marcos. Ayan yung aking Marcos dito. Medyo nakalbo na yung stem, pero kapag kinatings ko to, nagkakaroon na naman siya ng bagong mga baby size stem. So, subukan kong ikating siya pagdating ng spring. Para dumami siya ng dumami. Ayan. So, ganito yung kulay niya kapag na-stress sa winter. So, hindi talaga as in orange na kulay yung dahon niya. So, ito naman si Worthy One. Ayan. Nabura na yung pangalan niya. So, may snail pa dito. Nawala ng laman. Ayan. Tapos may mga tinanggal nga pala ako dito dati na dahon. Ayan, meron na siyang baby. So siguro itong mga dahon na to ay dalhin ko sa loob ng bahay at itanim ko na lang siguro sa pot para mas mabilis lumaki. Ayan yung nakuha natin na mga dahon niya. Tapos meron ulit tayo ditong si Marcos. Ayan. Tapos ito, ayan, lumiit na siya ng lumiit. Yung aking dark bader. Tapos, meron tayo ditong dalawang Polydonis. Tapos, ito naman yung pinaka-head ng kinatings ko dati na, madiba. Ito yung head. Tapos, yung puno niya ay nasa, patungan ko. Ayan yung aking Polydonis dito. Parang parang bulaklak yata siya. Parang hindi siya matuloy na baby. Ayan. So, ito rin, namulaklak din. Kahit maliit, namumulaklak. Tapos, meron ulit tayong ruby tent dito. Ayan. Tapos, ito yung isa ko pang nilagay dito na mga, bronze. Ayan. Ibang-iba yung kulay niya. Mas mapula to kaysa yung kanina na medyo nag-ice. Ito naman siya ay okay na okay. Ayan, pulang-pula siya. Tapos, ito is mga, Little Beauty. Ayan, dito ko na siya tinanim kasi ang bilis niyang kumalat. Kapag na siya, nagiging lush na siya, ayan, mabilis siyang kumalat. So, dati nakatanim siya dito, katabi ni Mary Nay.
Kaya lang tinransfer ko na siya. Ayan. Tapos ito si Marinay. Konti pa lang siya dati dito guys. Ayan. Nag-lash na siya. Dumami na siya ng dumami. Tapos meron tayo dito sino nga to? Nakalimutan ko ang pangalan niya. Ayan. Medyo kumulay na siya ng konti dito sa dulo ng dahon. Ayan. Si Harry Watson nga pala. Ayan. Medyo kumulay na siya ng konti. Tapos, ito naman yung ating mga Purple Delight. Ayan. Yung mga baby dati na maliit ay naglakihan na ngayon. So far, okay naman yung dahon niya dito. Hindi nagkaroon ng mga frostbite. Tapos, mayroon tayo ditong si Supreme sa harap. Ayan. Mga cuttings na Supreme na tinusok ko lang din dyan. Medyo madami akong kinatings na Supreme na tinusok ko dyan. Ayan yung ating mga dito. Ayan, mga tinanim dito. Tapos, tingnan ninyo yung hamog. Ayan, yung hamog na nagiging ice na kinabukasan sa sobrang lamig. So, ganyan yung hitsura nila dito sa loob. So, kailangan talaga nilang protectionan sa winter, lalo na kapag mayroon kayong negative degrees sa lugar ninyo para maiwasang magkaroon ng frostbite kasi yung hamog kapag napunta doon sa dahon ng inyong succulents, yun yung magiging ice. So masisira yung dahon ng inyong mga succulents. Ayan. So ito yung latest update dito. Napakaganda ng kulay ng ating Leticia at yung ating mga Aurora. Ayan. So far, okay naman sila dito kahit hindi ko sila nilagyan ng frost cloth. Ayan. Dito banda, yung hindi ko ginalaw, napakaganda ng hitsura niya. Ayan. So, yun lang guys ang latest update. Thank you so much for watching and please don't forget to subscribe and like to my channel. Sa hindi pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-update kayo pag nag-upload ako ng bagong video. Thank you so much for watching and see you in my next video. Bye-bye!